Noong pumasok si Goga Bitadze sa NBA bilang rookie ng Indiana Pacers noong 2019, halos walang pumansin sa kanya. Sa isang press conference, napansin pang walang media na nagtatanong sa kanya habang katabi niya si Zion Williamson na inulan ng atensyon. Isang simbolo ito ng panahong hindi siya binibigyang halaga kahit pa may potensyal siyang maipakita. Ngayon, ibang-iba na ang kwento. Sa Eurobasket 2025, si Bitadze ang naging haligi ng Georgia na nagdala ng bansa sa kanilang kauna-unahang quarterfinal appearance. Sa buong torneo, nag-ukit siya ng impresibong average na 18 punto at 6 na rebound kada laro na nagpapakita ng kanyang malaking improvement hindi lang sa NBA kundi lalo na sa international stage. Pinakatampok ang kanilang laban sa round of 16 kontra France kung saan gumawa ng kasaysayan ang Georgia sa pamamagitan ng 80 hanggang 70 upset win. Si Bitadze ay nagtala ng 8 puntos, 2 rebounds, 4 na assist at 1 block sa loob ng 25 minuto. Bagamat hindi siya ang nanguna sa scoring, ang kanyang depensa at presensya sa loob ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa panalo. Mula sa pagiging manlalarong halos hindi pinapansin, ngayon ay isa na siyang simbolo ng pag-angat ng Georgian basketball. Ang tagumpay nila kontra France ay hindi lamang panalo sa scoreboard, kundi isang kwento ng pagbabalik ng respeto para kay Goga Bitadze at sa bansang kanyang kinakatawan. Samantala, para kay Carmelo Anthony, walang duda kung sino ang tunay na mukha ng USA Basketball. Aniya, kung hindi ako ang mukha ng USA Basketball, ewan ko na lang kung sino. At may matibay siyang rason sa kanyang kredibilidad. 3 beses siyang nag-uwi ng Olympic gold medal, may 1 Olympic bronze at 1 World Cup bronze. Siya rin ang kauna-unahang lalaki mula Team USA na nakapaglaro sa 4 na Olympics at nakapag-uwi ng medalya sa lahat ng iyon. Sa kabuuan, kundi simbolo ng katapatan sa pambansang koponan. Isang dahilan kung bakit marami ang tumatawag sa kanya na tunay na GOAT ng Team USA Basketball. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Carmelo na siya nga ang tunay na mukha ng USA Basketball? Samantala mga idol, maghanda na kayo dahil ibang Luka Doncic na ang darating sa susunod na NBA season. Hindi lang basta bumalik si Luka, kundi nagbago siya ng todo. Nagpapayat, nagpakondisyon at ngayon ay halimaw sa international stage, lalo na sa Eurobasket 2025. Sa round of 16 kontra Italy, agad niyang pinakita ang bagong anyo ng kanyang laro. Sa unang quarter pa lang, nagtala na siya ng 22 puntos dahilan para maagaw agad ng Slovenia ang momentum. At hindi siya tumigil doon. Sa pagtatapos ng laban, nagtala siya ng 42 puntos, 10 rebounds at 3 steals sa loob ng 33 minuto. Isang performance na nagdala sa Slovenia papasok sa quarterfinals at nagpatunay na isa siya sa pinakamapanganib na manlalaro sa buong torneo. Hindi lang ito tungkol sa scoring. Sa 6 na sunod na laro, nagtala si Luka ng higit 25 puntos kada laro kaya't malinaw na consistent na siyang dominante at sa likod ng lahat ng ito ay ang kanyang transformation. Nawalan ng halos 30 pounds, nag-shift sa mas disiplinadong diet na may intermittent fasting at high protein plan at dumoble ang kanyang workouts. Mas mabilis, mas explosive, at mas matibay na si Luka ngayon. Kaya't pagbalik niya sa Lakers, maraming dapat abangan. Mas mabilis ang kanyang isolation plays, mas kaya niyang magtagal sa buong laro, at mas handa siyang maging leader sa court. Dagdag pa ang posibilidad na makita natin siyang mas magpursigi sa depensa at seryosong sumabak sa laban para sa MVP at scoring title. Mga idol, malinaw, ibang Luka na ito. Ang tanong, handa na ba ang buong NBA na harapin ang mas malakas, mas gutom at mas determinado na bersyon ni Luka Doncic?